Dangal greetings everyone, I'm Roel Vincent Reyes from 3CPEA and I'm here to simulate my laboratory activity in microprocessor. It is about Arduino Development Board GPIO and these are the lab objectives. This is the schematic diagram of the Arduino and let's answer every activity written here in the laboratory. So first, create a program in the circuit to display value of potentiometer using serial terminal. So here, we have code here from Arduino IDE and tanggalin lang po natin yung comment. So ayan, so for activity 1, ito po yung code. And then upload lang po natin siya dito sa Arduino. Okay, so run po natin, simulate natin siya. So yung nakalagay po dito sa code, so yung pot 1, potentiometer 1 po yung gamit natin which is nasa pin A0. So ito po siya. So pag ginalaw po natin siya, magdi-display po yung value ng potentiometer. So for activity 2, create a program to make the LED blink X times where X is the number of button 1 was pressed. Start blinking process using button 2. Display value of X in serial terminal and decrement every blink of LED. So here we have two buttons, button 1 and button 2. And then here is the code for activity 2. So bali pinagsama-sama ko na lang po sa isang code lahat and then ginawa ko lang pong comment para isahan na lang po yung file para hindi na po maghanap. So ngayon, ito po yung code for activity 2. So we have button 1 and button 2. So yung button 2 po, ito yung mag-switch on ng circuit para mag-blink po yung LED. And then once na pinindot po ulit yung switch, mag-off naman po siya. And then, hindi na po magbiblink yung LED natin. So, try po natin. I-compile muna. Okay, after compiling, upload po natin siya dito sa Arduino. And then, simulate natin sila. Okay, so wala po pong nakikita sa virtual terminal. So, ito po yung button 2. Pag pinindot po natin to, mag-switch on. And then, makakount po yung blinking ng LED. Ayan. And then, kapag pinindot naman po natin siya, mag-off naman po siya. And then, hindi na po magka-count yung ating LED. Pero pag in-on po ulit natin, magko-continue po yung count niya. Okay, next for activity 3, create a program to make LED turn off and off using momentary switch. Implement debounce. Okay, so here we have code for activity 3. So, gawin po muna natin comment yung activity 2 para hindi po siya maisama sa compilation. Ayan, and then tanggalin po natin yung comment dito sa activity 3. So here, button 2 po yung gamit natin. So yung button 2 kanina po sa activity 2, ginamit po natin dito. Pero ibang code naman po ang gamit natin. So kapag pinush po natin yung button, mag-on po yung LED. And then makikita po natin siya dito. So try po natin i-compile muna. And then upload po natin siya dito sa ating Arduino. Okay, and then simulate po natin siya. So, pag
kinlik ko po ito, magbiblink po yung LED. Ayan. And then kapag kinlik ko po ulit, mag-off naman po siya. Ayan. So, naging momentary switch po siya ngayon. And last, for activity 4, display value of two potentiometer and map from 0 to 100 and 0 to 10. Use terminal to display the value. Okay, so we have here two potentiometers. And yan po yung gagamitin natin for activity 4. So, comment po muna natin itong activity 3. And then, uncomment po natin itong activity 4. After that, compile po natin siya. So, ito po yung code for potentiometer 1. And then, this is the other code for potentiometer 2. So, try po natin siyang i-upload dito sa ating Arduino. So, tatry po natin siya i-simulate. Ayan. So, nagpakita na po agad yung value ng potentiometer 1 and potentiometer 2. So, as you can see, 29 po ang nakalagay dito sa potentiometer 1 and 70 for potentiometer 2. Since ang range po ng potentiometer 1 is 1 to 100, so yung actual percentage po yung makikita natin sa potentiometer 1. While on potentiometer 2, since 1 to 10, so kung ano po yung kanyang tens digit, yun po yung magiging value ng potentiometer. So try po natin siyang i-adjust. So since 67%, so nag-stop po siya sa 67. And then here naman po, since 34 po siya, so yung tens digit niya po is 3. So that's why ang value niya po is 3 ngayon. Ayan, so ito po ay 93 naman sa potentiometer 1. And then sa potentiometer 2, 1 na lang po. And then pwede po siya maging 0. Ayan. And then for potentiometer 1, pwede po siya maging 100. Ayan. So that's all for this laboratory activity. Thank you and God bless po sa ating lahat.